ilan? Pakunti na ng pakunti habang dumarami ang ebidensya sa buong mundo ng kabutihan na maiidulot ng medical cannabis. Thank you, sir. Ano ba ang masasabi nating pinaka yamang makukuha natin diyan sa marijuana? Yung masasabi natin talagang kanyang gamot na maitutulong para po sa atin. Doc Jem. Well, matagal na po nating sinasabi simula pa nung unang Media Health Forum na wala nang mas traditional pa sa marijuana. Marijuana po ang isa sa pinakamatagal ng gamot ng sangkatauhan sa buong mundo po yan. No? Pati na rin po sa Pinas, mismong si Dr. Jose Rizal nakakuha po ng katas ng marijuana sa butika po. Ibig pong sabihin yan, mainstream medicine po yan. Dati pa, before pa ang prohibition. But then kung ang tanong dati po, before prohibition, ginagamit po yan sa 100 sakit. No? But then sa ngayon ho, mismo, clinically proven na po yan para sa chronic pain, chemotherapy-associated nausea and vomiting, multiple sclerosis, tsaka intractable epilepsy. Yun po yung clinically proven indications at FDA-approved po ang main ingredients ng cannabis para dyan. And yun nga, speaking of development, Sir Ed, nung nakaraang weekend, first time ever na ang DOH Secretary ni-recognize ang medical benefits ng marijuana, hindi lang yung CBD, kundi pati yung THC, no? So first time ever po 'yan. Sa tinagal-tagal ng advocacy sa dinami-daming health secretary ng DOH, first time po, no, kumpara sa mga predecessors ni Secretary Ted Herbosa, yung mga secretary dati sinasabi kulang pa yung evidence, ganyan-ganyan, hindi pa tayo handa, ganyan-ganyan. Ngayon, first time ever sa isang forum din, si DOH Secretary Herbosa, ni-recognize niya na yung medical cannabis at pati yung THC, yung kinatatakutan ng lahat, yung THC is FDA approved at nakakagamot. Salamat. Bakit sabi ni Sir Jan mas logical yung nangyaring TWG? Bakit mas logical? Bakit mas logical? Napakaganda na katanungan ni Lakay, no? Ang daming punto. Inabot kami na 4 na oras, halos 5 oras tinalakay. Yung buong proposed bill, binasa per paragraph, per line, per word, binawasan, inalitan, inedit, inamend ang kada word dyan to make it logical. Just to share a few. Okay? To share a few points, ha? Ang sabi, dati di ba ang sabi, ang papayagan, ang cultivation at saka ang manufacturing sa government property, di ba? Ngayon, private companies sa cultivation at sa manufacturing. Basta susunod sa mga batas. Di pasok na ang power tag dyan. Next, nilinaw natin doon na from cultivation, hindi pwedeng dediretso sa manufacturing. Alam nga na may bigay mo sa akin halaman, nilalagay ko sa kapsula. We would like to welcome Dr. Camille Garcia. Dito na ako si Dr. Camille. Isa sa mga sabi nga natin, kasama natin ever since sa radyo at maging sa telebisyon. Oo. Pero hindi tayo magdidebate dito, Doc, ha? Long time no see. Welcome back. So, Doc Richard, bigyan Okay, ipagpatuloy natin, ha. Isagit natin doon na hindi pwede na cultivation diretso sa manufacturing. Cultivation, dadaan siya sa pre-processing, initial processing, at extraction. At pagkatapos sa extraction, at saka pa siya magmamanufacturing, at saka pa distribution. Bakit ganun? Bakit may step na yon? Because that will require a separate license, a separate facility, a separate capability. Hindi pwedeng hinugot mo yung halaman at dadalin mo sa toll manufacturing, isang pharmaceutical company. Anong labas nun?
O edi yung buds na nirolyo, hihit-hitin. Kung yun ang intensyon ng batas, shortcut. Pero ang intensyon ng batas is medical. Then, dadang siya sa pre-processing, extraction, bago pa manufacturing ng medical cannabis. Yan ang isang punto. At I think it was understood and it will be copied sa buong proposed bill. Instead na cultivation and manufacturing cultivation, pre-processing, extraction, separate na license yun. At saka bago pa ang manufacturing at saka ang distribution. Isang napakalinaw na punto yon. May isa pang punto ro na nabanggit Medyo nakakatawa ito ha. Kung hindi ito ma-correct, the law will not be implementable. Ano ibig sabihin nun? Nakalagay doon, the cannabis plantation and the cannabis manufacturing processing facility should be not within 5 kilometers from schools, colleges, universities, and residential areas. Not within 5 kilometers daw. Eh di para malayo nga naman sa bisyo. Nilinaw namin, kasama ko pala si Rachel Gomez doon sa TWG. Nilinaw namin, saang lugar sa Pilipinas kahahanap na 5 kilometro mula sa huling-huling residential area. Baka tuktok ng bundok yung 5 kilometro na yan para ka magtayo ng manufacturing facility, which is not practical. Sabi ko, sige, check nyo sa Google Map. Magbilang ka ng 5 kilometro mula sa huling residential area. Kaya pumayag na ngayon na 1 kilometer from residential area or schools. Kung 5 kilometers yan, bilangin mo, mula Pasay, aabot ka na ng Corregidor, 5 kilometers pa rin yun. Ibig sabihin, doon ka sa South China Sea. O kung sa bundok ng Mount Arayat, baka 5 kilometers pa rin yun. Alright. Anyway, thank you, Doc. At magdadigress pa tayo sa tinatalakay mo. But of course, kompleto na ang ating panelist ngayong araw. Kasalukuyan mga kaibigan, ikasama na natin ang CEO at Administrator ng Clinic of the Holy Spirit Inc. at isang DOH licensed psychiatric facility and clinical psychologist since 1987 up to present. At siya ho ang kadalasang nagiging counsel ng iba't mga kasong pampamilya. No? Alam niyo naman yung mga marites ngayon, usong-uso. Laging nagigitna dyan yung ating guest. Yung relationship problems, mental disorder, at drug-related disorder. Siya ho ay resource person on psychological topics, perspective, and conflicts. Yan po sa kilalang Rapid Tool po in Action, Wanted. At maging sa kapuso mo, Jessica Soho, sa Bitag. At kami, nilakay, ay lagi namin siyang nagiging resource person. Kaya pamilyar na ho at sabi kayo, kapamilya na rin natin. Si Doc Camille Garcia. Doc, welcome. Ay, good morning po sa inyong lahat. Sorry, so late. Dahil kasi may council. Hindi ko mahipahindian dahil kasi galing po ng Quezon. Kaya lang nagkanda traffic. Sabi ko, 8:30. Umalis daw sila ng bahay, 4:00, kasi daw umulan. Kaya ayun nga. So, anyway, siguro po, anong gusto niyong itakil ko? Yung aking input dito. Okay. Basically, when you talk of medical cannabis, so parang ang alam ko ho kasi ever since, may mga patients ho kami na coming from the States, ang ginagamit yung tinatawag na CBD. Kasi yung CBD, talagang sinasabi nila, ever since ito ginagamit for people with epilepsy. Yun yung parang sinasabi FDA approved kasi sa abroad. So, since ito nagagamit din siya, pero mainly, ang alam ko po, meron kasi kami isang patient, ginagamit siya for Parkinson at saka sa Alzheimer's niya. And it is really a helpful thing na nagagamit ito. At hindi naman yung sinasabi na kay gumamit ka ng medical cannabinoids na ganyan, ang sinasabi mahahay. Hindi po Kasi yun yung siguro palaging ang thought nila na ay, mahahay ka kasi ano yung cannabis yan. Hindi. In fact, kung tama po yung extraction, yung sinasabi nga nilang pag-extract, yung process na sinasabi ng doctor dito, tama po yun na talagang makakagawa ng paraan na malaki po ang magiging range na matutulungan tao. Kasi ang sinasabi lang natin dito, yung ang alam natin is about epilepsy, anxiety, and depression. Although siguro na-abuse yung paggamit for anxiety and depression kasi ang ginagamit is yung talagang cannabis. Dahil kasi kumisan talagang nakakatulong siya per se na marijuana. In fact, naalala ko meron kami isang doctor before na cancer patient siya. Talagang sobrang painful. Alam niya hindi siya gumagamit ng morphine.
ang ginagamit niya talagang marijuana. And it's really something helpful para sabi niya ganon. Mas gusto ko na yung effect ng marijuana kaysa yung sabihin mo magmomorphine ako. Dahil kasi sa akin mas kalmado ko, mas panatag yung loob ko, mas nakakapag-isip pa ako. Hindi ako umaabot din sa puntong maghahay ako dahil nililimit ko siya. So nakikita niyo yung effect niya. Unfortunately, siguro masyadong iba lang yung perspective natin when we talk of marijuana. Pero when we talk of yung sinasabi nating CBD, I think is one of the best medication na hindi talaga sabihin nating chemical na yun talaga magkakaroon ng sabihin nyo na sobra-sobrang epekto sa mga may patient with psychosis, with schizophrenia. Dahil kasi yung pag nagkaroon kayo ng anxiety and depression, basically, puro gamot yan eh. Sasabihin, hindi, and it becomes a point na akala nyo maintenance pero wala pa ring healing. Unlike dito, ang pinupunto natin na hindi siya magiging maintenance pero it helps prevent the possibility na magkaroon ka ng mga symptoms of anxiety and depression. And then one thing, siguro po isa pa na nakikita kong maganda rito when we talk of CBD is the fact na kasi it has been tested to help people with ADHD. Especially yung children na talagang sabihin na natin, roaming around, grabe yung hyperactivity, tapos nakakatulong siya sa pag-focus. Yung price per se, when you talk of yung mga talagang products ng medications for ADHD, sobrang mahal. Hindi talaga ma-afford ng taong may ADHD na bata. Pero siguro kung ito maproprocess ng tama and then talagang at maganda ang titration niya, maganda yung talagang limit ng dosage niya, talagang simpleng konting-konti lang siya, malaki ang magiging tulong, especially now na hindi ko rin maintindihan bakit ang dami sa henerasyon ngayon ang may ADHD, ang merong autism, yung mga youth na merong anxiety and depression. Kung ito makokontrol ng tama, I think it is very, very beneficial para sa mga taong nagkakaroon ng ganitong klaseng mga symptoms and mental health issues. Yun lang. Thank you, Doc. Yung nababanggit mo yung ADHD, lagi kang tumitingin sa akin kasi nung nagsisimula tayo, sabi mo, parang ganun ang dating ko eh. Kaya ang sabi mo sa akin, bumarkada ka sa mga taong tulad ni Boss Richard Dixon. Ayun, nagamot na ako. Nagamot na ako ngayon. But anyway, doon sa ating mga kasama sa media, baka may mga katanungan. Ayan, pumipila na sila. Michael Rogas, sir. Magandang umaga po. Dr. Camille, salamat. Naka-face-to-face din kita ngayon. Kasi po tuwing gabi lang po kita pinapanood yung replay po ng face-to-face. Dahil sa araw, hindi ho namin napapanood yung live. Kaya sa gabi kami nakakapanood. At nakapapasalamat ako dahil naka-face-to-face po kita ngayon pong umagang ito. Martin po. Anyway, Dr. Camille, marami na po ang mga kababayan ho natin ang nangangailangan talaga ng mas mura at epektibong gamot. Isa na nga po sa isinusulong ngayon, gawin pong legal ang paggamit ng marijuana bilang sangkap sa paggawa po ng gamot. Sa inyo po, marami na tayong mga kaso ng paggamit ng marijuana. Talaga bang may epekto sa psychological na kakayahan ng isang tao ang paggamit ng sobra or ng marijuana? Kung sasabihin yung aspeto ng paggamit ng marijuana, yung talagang dahon siya, ganon. Malaki po yung epekto talaga na nagiging psychoactive siya. So meaning to say, talagang hallucinogenic. At the same time, talagang pwedeng sinasabing trip na nangyayari, pwede talagang mangyari to. In fact, yung sobrang paggamit nito at pag-aabuso nito, malaki po ang maging epekto psychologically. Pero ang pinupunto kasi po natin dito, hindi po yung talagang sinasabi nga ni Dr. na yung marijuana na buo, yung talagang po. Meron po kasi marami tayong klase ng ng cannabis. So isa pong klaseng cannabis yung ginagamit talaga na yung ang tawag nga kasi hindi na nga po, para nga po ma-describe siya na hindi po siya yung talagang cannabis na alam nating marijuana. It's simply called hemp. Kasi mas gugustuhin po natin na pag nakita niyo po yung epekto nito, malaking bagay po siya na mas mababa po yung tinatawag na THC o yung kung ano yung po yung kakayahan ng isang dahon na ito na nakakapagpa-high, yung sobrang high. Pero kung ang alam po natin na below 0.3 yung sinasabing percentage ng yung pagiging high, yun po yung nakakatulong.
Kaya dapat po talaga masusi po ang pagproseso nito. Masusi rin po yung talagang sinasabi na papaano po yung tamang extraction. Pero kung ang sasabihin nyo, plain and simple na yung marijuana talaga at inaabuso ito, malaki po ang factor nito na talagang pwede tayo magkaroon ng mental health issues kasi meron pong pagkakataon na kahit ginagamit po ito ng tama, pero kung ang isang tao mahina ang personalidad, natitrigger po or nai-stimulate yung possibility na magkaroon ng psychoactive reactions. Being a psychologist, ma'am, ano ho, kasi ngayon sa Kongreso, may mga pag-aaral na po. Actually, isa po sa mga aktibo si Dr. Richard, ano ho, na nagsusulong para gawin pong, o alisin bilang dangerous drug, ito pong marijuana nito. Bilang isang psychologist, napapanahon na ba talaga na ihiwalay ang marijuana or cannabis sa mga dangerous drug, Dr. Camille? Siguro po, kasi kung tama po yung ginagamit, paggamit nito, pwede po kasi hindi siya sasabihin na talagang yung katulad ng mga methamphetamine. In fact, may mga pagkakataon po na may mga drugs tayo na talagang ginagamit with amphetamine or methamphetamine derivatives. Yung pong pampapayat mismo. May mga ganun at naaabuso siya. Kaya kung tutuusin, pag gumamit po kayo ng mga ganong klaseng medications at inabuso nyo, talagang nag-undergo din po ng depression or meron din po mga hallucinogenic effect na nagiging nag-hallucinate kayo. Kaya nga, mas tama po na siguro kung regulated ito, mas okay po. Dahil kasi ibang mga drugs po namin, like mga anti-anxiety medications, actually, pag inabuso nyo siya, talagang para kayo nakadrugs na sinasabi. Like yung tinatawag po nating clonazepam. Clonazepam is actually Rivotril. Ito po yung dating Equispinoy. Kung alam niyo po yung Equispinoy na ginagamit before, inaabuso yun. Pero ito, pag ginamit po siya ng tama, 1/4 or 1/2 lang ng tableta na to, nakakatulong po sa anxiety. Nakakatulong po ng tama ang pagtulog. Nakakatulong siya para hindi kayo magkaroon ng panic attacks. Pero, drugs, regulated po yung paggamit nito. Pero pag inabuso, para kayo drug addict na talagang pag gumamit po nito. Thank you po, Dr. Camille. Kay Dr. Richard, last question on my part, ano po. Kay Dr. Richard, binanggit niyo po kanina na naging maayos at produktibo yung pong technical working group ng Senate. Ano po ang susunod na mangyayari ngayon sa Senado? Ngayon po sa Kamara o sa Kongreso, Doc, medyo maganda na rin po ang tinatakbo nito pong panukalang batas na ito. After po ng TWG or Technical Working Group sa Senado, ano na po ang aasahan natin na susunod na mangyayari sa panukalang ito, Doc? Thank you. Una, nagkaroon ng proposed bill at hinarap ito sa Senate hearing. Nagkaroon ng 3 hearing, kung di ako nagkakamali. Pagkatapos na nung lahat ng hearing sa Senado, napagkasunduan na, dinala na sa Technical Working Group, ililista isa-isa, word for word, binabalangkas ang batas na isa-submit. Pag okay na ito sa Technical Working Group, which is natapos naman natin, actually this week yata, ipapresent sa amin yung lahat ng mga amendments na pinag-usapan last week. Baka this week ipapakita sa amin yon. Pagkatapos nun, pipirmahan na nila Senator Robin Hood Padilla, Senator JV, at i-discuss na sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, mukhang kailangan ng suporta nating lahat. Kaya pala nung kausap ko Senator JB nung Sabado, sabi niya, malapit na. Yes. Pero kayo po, bilang sabi nga tagapangasiwa ng Power Tech Corporations na nangungunang Filipino Pharmaceutical Company, kasi medyo doubtful sila sa kapabilidad natin na mga Pilipino, lalo na paggawa ng drugs ngayon. Pero, Doc, ano ba ang bagay na dapat nating ma-isolate from marijuana itself upang hindi maging, sabi nga natin, addictive? Pasensya na, medyo mahaba-haba ang sagot ko dito. Again, marami. Ilang daan terpenes, cannabinoids, or compounds. Maraming mga chemical sa loob ng halaman. Alamin natin, alin sa mga chemical na yon ang nakakatulong para sa tao. Nandun yung THC. Ito yung may hallucinogenic effect, pero may therapeutic effect din siya. Meron din CBD, maraming therapeutic effect yan. May CBG, CBN, CBC, CBD, and so on. Marami yan sa loob. Marami din mga terpenes. Yung halaman na amoy nyo, yung sariwang halaman na amoy nyo, mga terpenes yun. Amoy na amoy nyo. Okay. Para maging medical cannabis,
Hindi tayo hihinto sa na yung halaman, papatayuin at pupulbusin or sisingutin or i-smoke. Hindi iyon ang medical cannabis na pinupunto natin. Ang medical cannabis na pinupunto natin is from the plants, from the buds, we will isolate those specific compounds, THC, CBD, CBG, CBN. Ilalagay natin siya, at just to visualize and in simple terms, ilalagay natin sa separate containers at kung ano sabihin ni Dr. Camille Garcia na dapat sa isang may DHD, kailangan ko ng 20 milligrams ng CBD. Halimbawa lang. At ilagyan natin ng CBC na may 10 milligrams at kailangan ng THC na 2 milligrams. Kung yun ang kanyang prescription at yun ay i-apply natin, gagawin natin siyang gamot. Yun ang magiging formulation para sa isang may ADHD. Halimbawa naman sa isang may anxiety. Ang gusto sabihin ni Dr. Camille Garcia, kapag may anxiety, ito dapat ang proper combination. Then we will do that. Ang BauerTech ay may kakayanan magtanim, mag-extraction, at mag-manufacture according to formulation na in-approve natin para sa specific na mga karamdaman. With due respect po, marami na po akong plantation na pinuntahan. Marami na akong halamang hinawakan, mga buds, pula, yellow, pink, black, white, iba't ibang buds na, bulaklak na ng marijuana hinawakan ko. Ang dami ng processing facilities pinuntahan ko. Alam niyo po ba, ang nagagawa ng karamihan sa kanila, sila ay nakakagawa ng cannabis oil sublingual para makatulong sa tao. Ang tanong nila sa atin, kaya niyo bang gumawa ng oil mula sa cannabis? Gusto ko sanang sumagot ng ganito, pero ayoko lang naman maging mayabang. The correct answer is, yes, kaya namin gumawa ng cannabis oil, which is the simplest among the 7 things that we can do. We can do isolation. We can even do water-based cannabis. And so on. Yun ang kayang gawin ng BauerTech. Yun ang gusto nating ipaalam sa buong Pilipinas na ang Pilipino ay may kakayanan na hindi kailangan tumawag ng imported technology at ng mga eksperto sa ibang bansa sapagkat sa Pilipinas ay may kakayanan na tayo niyan. Right, baka may mga karagdagang katanungan, Lakay. Go ahead. Si Rafi. Good morning po sa lahat. Rapi Rico po ng Non-Quick Balita. Kay Doc Richard, so kaya sa ating mga guest. Kasi po mamaya magkakaroon ng, ang Philippine Medical Association ay magkakaroon ng parang webinar symposium tungkol sa cannabis. Ano pong masasabi niyo rito at kayo po ba ay naimbitahan? Good luck sa kanilang kailangan yan. Kailangan nila yan. Sabi ko nga po kanina, 60 countries, going 70 countries na ang nag-approve ng medical cannabis. Iba't ibang bansa, inirereseta na yan. Hindi lang siya sa hindi lang siya binibigay sa may anxiety, depression, sleep disorder, ADHD, Parkinson, Alzheimer, or for cancer. Yan ay ginagamit na rin nirereseta na rin panglaban sa iba't ibang uri ng addiction. Halimbawa, isang naninigarilyo, nakakatatlong pakete ng sigarilyo araw-araw, hindi humihinto. Sabi ng cardiologist niya, huminto ka na sa paninigarilyo mo. Hindi kayang huminto. Ang sabi sa kanya, mag-cannabis ka. Lower ang side effects sa kanya katawan, konting cannabis, kaisa sa umaga, kaisa sa hapon, yung dalawang hit-hit lang, mawawala ang kanyang reliance sa nicotine. Pinaliwanag ko nga sa kanya, paano nawawala ang reliance sa nicotine, paano nakakalatulong ang cannabis panlaban sa addiction sa sigarilyo. Yun ay nirereseta na sa napakaraming bansa, mga modernong bansa. Sa Pilipinas, salamat po tayo kay na Dr. Mucha, Dr. Camille Garcia, na sumusuporta, naniniwala sa cannabis. Sa Pilipinas, pakunti na po ng pakunti ang hindi nakakaunawa. Kukunti na lang po sila, may webinar sila mamaya. Parang nabanggit natin kanina yun. Magandang umaga. Magandang panonood po sa mga taga-PMA. But anyway, Doc Camille, yung ating po kasing common impressions, ikaw matagal na rin, halos di naman tayo nag-uhuli ng edad. Panahon ng epekto ng marijuana, sinasabi Doc Camille, nagpapaiba ng takbo ng kaisipan ng tao, kaya maraming nakagagawa ng hindi maganda because of, nung sabi nga, nahihibang.
Ano ba talaga? Meron ka bang mga naging pasyente na masasabi natin magandang example na nakatulong sa kanila yung cannabis so far? Siguro kasi ang alam lang ng mga tao na alam na cannabis is yung talagang marijuana per se na hinihit-hit. O kaya naman kung yun talaga. Pero yung kung ang sasabihin mo, yung CBD oil, kasi meron kasi kami mga pasyente din na talagang, in fact, hindi ko alam kung paano nila nakuha yun at na-acquire galing Amerika. Pero nakatulong talaga. Nakatulong talaga. Yung sinasabi ni Doc na sublingual, actually nakita ko yung form na yon. And then sinasabi nga nila sa akin na, ay subukan mo yan. Kasi mas maigi siya na talagang it can help you yung parang yung diabetic, kung insulin dependent ka, mas maganda pa nga daw gamitin siya. Dahil kasi nga daw talagang mas mag-activate daw yung yung mga pancreas. Sabi ko ganun. Kaya yung isang classmate ko, sabi niya by next year, sige, total siya, actually sa Amerika yun. Tapos talagang ang laki na naging tulong sa kanya. Dahil basically hindi lang yung anxiety at saka yung depression. Dahil kasi it has been a long term na meron siyang ganitong major clinical depression. And when you talk of clinical depression, sa ngayon, ma-prevent mo kasi lahat ng ma-prevent mo yung mga symptoms, pero walang ultimate cure pa rin po ang mental illness. Tapos, ang mangyayari po, kasi tatandaan nyo ganito, no, sa mga psychiatrist namin, magpe-prescribe yan ng gamot, antipsychotic medication. Pag nag-prescribe yan ng gamot, sasabihin, may side effect yung gamot na yan. So, iinom ka nung pang side effect nung gamot na yon. Tapos, si side effect na panggamot, meron pa rin siyang side effect. So, ang mangyayari, iinom ka na naman ng pang side effect nung side effect. Tapos, pag nagkaroon ng ganun, ito lang yung tinulong niya. Pero sabi niya, Doc, hindi pa rin ako nakakatulog. So, iba na namang gamot yun. So, iba po yung gamot na iprescribe para makatulog at pag mag-initiate ng tulog. So, padami ng padami ang iniinom na gamot ng pasyente. So, nakikita nyo yung possibility na what if kung ito pong medical CBD or medical cannabis can really help na ito lang. Hindi mo kailangan ng sangkatutak na medication. Siyempre, magagalit yung ibang pharmaceutical companies. Dahil kasi ang mangyayari, parang ito na yung ultimate na makakatulong. Pero tignan nyo kasi yung punto na ang side effect might be yung the fact na parang physically, na parang siguro pag sa umpisa medyo mahihilo lang. Pero eventually, pag tama po yung binibigay na dosage, makakatulong. At hindi po ibig sabihin, kaya nga ang sinasabi natin dito, akala kasi nila, pag gumamit ka nito, maa-addict ka. Hindi po. Kaya nga yung sinasabi ni doctor na yung THC level po ang pinag-uusapan dito para hindi umabot sa punto na magiging addictive yung cannabis na gagamitin. Dahil importante rin po yun. Lalo na syempre, pag sa mga bata, baka sabihin, ay, maa-addict yung anak ko. Hindi po. Opo, yun Hindi po yun kasi ang pag-usapan. laging yung ma-addict yung anak eh. Parang Jimmy. Tanong ko lang kay Sir Richard. Sir Richard, doon sa nabuong technical working group, napabilang kayo. Kasama rin din ba rito yung DDB, PDEA, DOH, at ano ba yung naging DA? Ano naging reaksyon? Para sa akin, dito na lang sa DDB at PDEA kasi dapat ang attention makuha nyo rin yung attention ng DDB kasi sila yung policy making. Tapos ang PDEA, ang implementing body. Sa pinag-uusapan po natin, katulad nga nasabi ni Dr. Camille Garcia, marami nang gumagamit dito ng mga pasyente. Ang worry ko lang po, baka hanggat hindi pa na-approve yan, ay mamonitor sila ng PDEA, mamonitor ng DDB. Ano ba ho yung reaksyon nila? At kinuha nyo rin ba ho, GM, yung parte ng DDB para makasure tayo na yung gumagamit sa ngayon ng mga bata ay ligtas at hindi sila mahuhuli, yung mga magulang? Doon sa Senate hearings, kasama na palagi ang PDEA, DDB, FDA, DOH, pati PITAC. Sa TWG, kasama uli sila. PDEA, DDB, FDA, DOH, pati ang PITAC. Pero ano ang nangyari? Nung after na mahabang prosesyon,
halos 4 na oras. Actually, mahigit 4 na oras. Ano ang nangyari sa last few minutes? Ipapasa ko ang mikropono kay Dr. Jem Mutia. Kaya po nagkaroon ng technical working group para sa substitute bill kasi kung aalahanin natin, yun pong bill na pinail, 10 years old na po yan. Marami na pong development sa buong mundo. Kaya po, hindi maipasa yung bill in its current form. Kaya po, nagkaroon ng revisions. But then yung main concept po niya is that gagawa pa rin po ng authority under DOH. Yun po yung tinatawag na Philippine Medical Cannabis Authority. Siya yung mamamahala ng medical facilities and lahat from cultivation, papunta sa dispensation, and not only local, pati na rin yung mga imported din. No? So pag imported, hindi na kailangan ng CSP. Regarding doon sa role ng DDB PDEA, ang suggestion nila, well, first of all, kasama sila sa advisory council ng Philippine Medical Cannabis Authority under ng DOH. Permanent members sila doon sa advisory council ng DDB PDEA. And actually, doon sa mismong batas, hindi sila talagang yung PMCA, yung mamamahala ng lahat, ang mag-implement, gagawa ng sariling implementing body, ang PMCA. Ngayon, pag lumabas na doon within the realm of medical use, ganyan-ganyan, kung diversion or abuse, doon na papasok ang RA 9165. So doon na papasok ang DDB PDEA. So, but in terms of dun sa medical use, sa pag-monitor ng prescription, pag-monitor ng plant monitoring, yung tanim imo-monitor mula pagkatubo hanggang sa ma-process siya, yung dispensation, ganyan, PMCA na yon. So, ang magiging role lang ng DDB, PDEA, is that pag lumabas na sila dun sa medical use, dun na sila papasok. So, again, medical lang naman yung pakay nung bill, everything else non-medical, doon na papasok ang RA 9165. Linawin ko lang Jimmy, linawin ko lang yung punto na yon. PMCA, implementing body, siya na rin na magre-regulate. Outside that, ando ng PDEA at DDB. Ano ibig sabihin nun? Meron tayong plantation at cultivation ng cannabis under ng PMCA, Philippine Medical Cannabis Authority. Yung ibang tao bigla nagtanim-tanim doon sa kabilang barangay. PDEA, DDB yon. Kapag nag-harvest tayo sa legal plantation, minanufacture natin, edi itatransfer siyan, truck, PMCA yan. Pero pag nag-harvest ka sa kabilang barangay, sinakay mo 2 sako sa kotse mo, PDEA hahabol sa'yo. Yun ang pagkaka-distinction nila. Sir Richard, tanong ko lang, sir, yung paano natin na may tutulak para matanggal yung section na 21, yung dangerous drug sa Republic Act 9165 kasi doon nagkakaroon ng problema eh. So, madali na po yung sinasabi niyo eh. Nabuo na yung technical working group, nandiyan na sila Robin Padilla, Senador JB Ercito, Congressman Barbers. Ngunit sila yung mga nandun sa nakapaloob sa batas, pero bakit hindi nila maitulak na mawala yung marijuana bilang dangerous drugs sa Section 21 ng Republic Act 9165. Kaya doon nahihirapan, kaya hindi maisulong yung cannabis medicine. Ibang batas pa, ibang proposal pa yon, yung delisting siya or matanggal siya bilang dangerous drug. Ang pinag-usapan muna dito sa ginawa namin last week na technical working group sa Senate is for medical cannabis. Yung pagtanggal ng cannabis sa listahan ng dangerous drugs ay saklaw naman siya ng iba pang proposal. Yung TWG last week, medical cannabis. Kaya ko lang muna sabi, Sir Richard, kasi siyempre nakakabahala rin eh. Nakakabahala po yan. Pag-hiwalayin nyo yung sa Section 21 sa dangerous drug, tapos 18 ka na medical cannabis medicine, nakakabahala pa rin po sa mga taong mahuhuli magagamit kasi gagamitin pa rin pong na mga law enforcement, drug law enforcement unit yan, yung Section 21 kasi hindi pa tayo nalilegalize bilang cannabis medicine. Yun din yung dalawa eh. Dalawa tayo. Kaya
para sa akin, no, kung ako tatanungin niyo po, na siguro, itulak muna natin yung pagtanggal dun sa dangerous drug. Sa libro na po yan, batas na po yan. Sa Section 21 kasi naka-input na po yan sa isip ng tao. Naku, bawal to. Di ba? At yan ay ginawa rin ng mga mababatas. Pero dapat ang mababatas din ang mag-alis niyan para malibre na yung talagang sinasabi natin na cannabis sa medicine at wala na tayong dapat ikabahala. Salamat po, Sir Jimmy. No? Agree po kami doon. Dun sa, unfortunately, ibang batas po kasi yung decriminalization. Wala pa po yun sa point ng Senate. Hindi pwede yung magkaparehas na topic na yon sa same bill. No? And regarding naman din dun sa PMA webinar na nabanggit ni Serafi, nung unang mga webinar, kung papanoorin niyo po, yung mga guest nila actually nag-advocate ng decriminalization. No? So yung guest nilang addiction specialist na si Dr. Gregory Bont, sinabi niya na nag-advocate sila ng decriminalization. PMA webinar po ito, ha. So again, connected po yan dun sa decriminalization bill na inihain sa Congress. Kasi nga, baka mamaya mas maipaliwanag din po ni Doktora na wala namang role ang incarceration at criminalization at persecution, stigmatization sa treatment ng cannabis addiction or cannabis use disorder, no? Malaking totally ibang topic na yan. But then regarding dun sa tanong din natin kanina, bakit napipigilan yung medical? Actually, yung pumipigil talaga is yung fears on recreational, no? Dahil dun sa takot na yung mga lulong sa THC papatay ng tao, gagawa ng krimen, no? Gano. No? So, nandun pa rin tayo sa reefer madness era. At nakikita natin ngayon sa dinami-dami ng jurisdictions na nag-liberalize ng cannabis, wala namang naging ganon, na hindi totoo yung mga ganon. But then, hindi din ibig sabihin na wala ng side effect totally yung cannabis. Lahat naman ng bagay may side effect. Siyempre, nakakasira sa kalusugan ng kahit na anong addiction, nakakasira sa may mga pamilyang masisira ang addiction, may mga pamilyang masisira ang traffic accidents, mga ganyan. Pero yung sinasabing tataas ang krimen, mababaliw yung mga tao, hindi totoo yun. No? So, yung dapat may grown-up conversations pa rin. Hindi pa rin dapat titigil yung mga information awareness at lalo na siyempre sa mga kasama niyo, kagaya po ninyo sa media, yung information dissemination, mas lalong kailangan po ngayon kasi yun nga, palapit na po yung batas. Nung nakita po natin sa Thailand, hindi pwedeng magdesisyon lang yung mga kinauukulan at yung hari, but then walang information awareness sa public, magkakalito po talaga. No? So, hindi pwedeng yung batas lang yung umuusad, dapat yung information campaign umuusad pa rin po. Alright, thank you, Doc. Jam, matanong lang natin si Dr. Camille. Doc, being a family psychologist, ano po yung number one cause ng depression ngayon and anxiety as of the moment compared dun sa 2 years ago before the pandemic, ma'am? Okay, siguro malaki din po talaga yung impact ng pandemya. Kaya talagang nagkaroon ng anxiety and depression, lalo pa dun sa mga tao na lockdown. And then syempre, alam nyo, ang unang-unang pangyayari dito, yung pagkakaroon ng tinatawag na uncertainty na hindi nila alam kailan ba matatapos yung pandemya. Yung mga tao po natitrigger doon So syempre, pag nalaman nila na hindi alam kung kailan matatapos ito, tapos mawawalan ka ng trabaho. Pag nawalan kayo ng trabaho, automatic, yung iba, nahihirapan na sabihin sa iba, sa kanilang pamilya na, eto, may problema ako dahil kasi,
wala akong trabaho, wala akong kinita, hindi ko alam kung paano matataguyod ang pamilya. Unang-una siguro, nagiging innate sa mga Pilipino yung hindi talaga sabihin sa mga pamilya nila na talagang may problema sila. So, mas pag sinaloob lang nila itong mga problemang ito, dun mas lalong makikita nyo na tumataas yung level ng anxiety, ng depression. Pero tatandaan natin na ang isang tao po, kaya nagkakaroon ng anxiety, kaya nagkakaroon ng stress is because tumataas ang cortisol level. So meaning to say, hindi po ibig sabihin na yung sitwasyon ang talagang ang may depresya, kung hindi yung ating pamamaraan kung paano natin tinitignan o yung perception natin sa isang bagay. Ano ibig sabihin yan? Halimbawa po, nanalo tayo sa sweepstakes. So syempre masaya tayo. So stress nun, positive nun na masaya ako dahil kasi nanalo ako sa sweepstakes. Bakit magiging negative yun or magkakaroon ng anxiety? Naku, pag nanalo ako sa sweepstakes, baka malaman ng kapitbahay. Tapos, baka nakawin yung pera natin. Naku, baka pag nalaman ng mga kamag-anak natin, uutangan tayo niyan. Sigurado yan. Tapos baka mamaya ganito. So isipin nyo, no, wala pang nangyayari. Hindi nyo pa nga nakukuha yung panalo nyo sa sweepstake. Nag-iisip na kayo ng kung ano-ano sa isipan nyo. So tumataas yung anxiety level nyo. So what more yung sinabi na may pandemya. O ganito mangyayari, mamamatay ka kaagad dahil pag nagkaroon ka ng COVID. 'Di ba? Yun kaagad ang sinasabi. Wala pang gamot sa COVID ganito. So ikaw mismo talagang padagdag ng padagdag. So hanggang sa yung lalo na kung sabihin natin mahina yung naturalesa natin, syempre po yung possibility na magkaroon ng depression talagang magkakaroon. Ngayon, ano po ang percentage kung bakit nagkakaroon kaagad ng depression ng yung mga tao? Bakit tumataas siya? Una, pwede po kasi hindi lang yung influence ng environment, pero meron po tayong tinatawag na genetic predisposition. Pag ang sa pamilya nyo, tignan nyo maigi, baka meron po nagkaroon ng ganitong klaseng na depressed na. So, pwede po na para magkaroon na mamana nyo yan, 25% ang genetic predisposition. Malas nyo na lang kung sa both sides, sa nanay nyo at sa tatay nyo, tigto 25% yan. So yung possibility na magkaroon kayo ng depression, medyo tumataas yung level. So talagang malaki rin yung factor na nakikita ng mga bata na kayo ay malakas din yung inyong loob at hindi kayo yung unang talagang nakaka-impluwensya para manghina yung loob. So yung mga bata rin apektado. Kaya yung kung minsan sasabihin natin, lalo na kung naghiwalay ang mga magulang, ibang mga bata kaya nagkakaroon ng depression, ang iniisip nila silang dahilan. Kaya ba kayo naghiwalay dahil sa amin? Tapos hindi nyo in-explain, basta naghiwalay lang. So magtataka kayo kung bakit nagkaganon yung mga bata. So malaki po ring factor talaga yung nakikita sa mga magulang. And definitely, kung bakit po nag-increase ang anxiety and ang depression, mas matindi po ang depression. Kaya po siguro nakikita nyo, mas mataas po ang suicide rate ng mga 18 below. Dati po, sinasabi natin 18 pataas or hanggang doon sa yung mga matatanda ang merong mataas ang suicide rate. Pero ngayon po, as early as 8 years old, may nag-a-attempt po na magpakamatay. So nakakalungkot po yung ganyang pangyayari. Dahil sa statistics po natin, talagang tumaas po siya. Okay. Anong dapat gawin? Malaki pong factor talaga. Malaking factor yun. Malaking factor po talaga yung tinatawag nating parenting, responsible parenting. Alam nyo, ang hirap kasi pag pumunta po sa amin, sasabihin, Doc, yung anak ko pasaway. Parang sa loob-loob namin, sino ba ang dapat magtumulong dito sa batang to? Hindi naman kami. Di ba dapat kayo? Tapos sasabihin, kasi parehas kami nagtatrabaho, wala mag-aasikaso dyan. So di ba pag yung ganun po yung ating mentalidad at hindi nyo ina-acknowledge, palaging sinasabi, ang tawag nito, sasabihin nilang ganun, hindi Nung ako nga nagkaroon din ng ganyan, pero nakayanan ko. Hindi po siguro yung anak ko umaarte lang. Karamihan po kasi hindi na-acknowledge at iniisip po ng ibang mga magulang yung nangyayari sa mga bata ay arte lang. Sa pangalawa, siguro sobra din po yung impluwensya ng social media. At it comes to a point na talagang
kumisa nagpo-post sila, nababash sila, tapos ayun, nalulungkot na sila na gano'n na nangyari kung ano-anong mga negative impact ang nakukuha or nagagaya. Meron po tayong tinatawag na copycat syndrome wherein kung ano po yung nakikita nila dun sa SOCMED, nagagaya. Meron pong, halimbawa, pag nakita nila nag-attempt yun or na-view nila na ay ginawa yung totoong pagpapangamatay, meron pong gumagaya. In fact, meron pong naging problemang ganyan siguro kung hindi ako magkamali po, last April po yata yun or last May sa Ilocos po na may ginaya. 32 bata po, sabay-sabay silang nag-slash. Tapos sinabi nga nila yung ano daw po, sa Ilocos po, opo. Sabay-sabay po sila. Parang naging sabing gano'n na parang naging ano siya, challenge. Total nakita nila sa SOCMED. So talagang sabay-sabay sila. Alam ko 32 po yung bata doon sa eskwelahan na yon. Sabay-sabay nag-slash sila. Tapos kaya nga, ang nangyari, ginawan po ng paraan na nag-debrief po talaga yung principal na apektuhan din talaga kung anong gagawin. So talagang gumawa sila ng paraan na as far as I know, it's Ilocos Norte po. Sa kailala kayo yun? Oo. Sa isang eskwelahan po yun. So nakikita niya talaga na nabalita po siya eh. Pero actually, kaya ko po nalaman to dahil kasi in-interview po ako doon, nagulat pa nga ako. Tapos sinabi nga po na bakit nagkaganon, na sabay-sabay yung mga batang to, na parang naging challenge. Na sige nga, subukan mo siya, parang ganon. Bakit ganun, Doc? May impluensya ba yung, sabi ka, peer influence pa ang tawag yan sa mga ganyan? Pwede po, nape-pressure din po sila. Pero po, karanawian po kasi mga tinatawag nating NSSI o yung non-suicidal self-injury, ay ito po yung mga bata na talagang nakakaranas ng depression. Kaya kumisan talagang, tignan nyo ha, kahit ganitong kainit, may mga bata na naka-jacket. Baka mamaya puro hiwa yan. Yung mga iba na hindi nag-shorts ng matindi dahil kasi actually ang affected extremities mga hita, dito sa gilid ng hita at saka po sa mga kamay. Ang gusto po nilang ipalabas dito, kaya nila ginagawa yun, mas gusto nilang maramdaman yung pain. Kesa po yung sabihin na, dahil kasi parang yung resentment na hindi nila na natanggap nila sa magulang, resentment or rejection coming from friends, mas gugustuhin nilang na masaktan na lang sila, maramdaman nila yon. Kaya, actually, it's a form of talagang nadidepress po yung mga bata pero hindi po na-acknowledge. Kaya, kumisan umabot na nahuhuli na nalalaman na lang na magulang na ang nagsusumbong, mga teachers or mga kaibigan na, hindi nyo ba alam, naghihiwa yung anak nyo? Di ba yung, ganun. Doc, ang karamihang nakikita ko naghihiwa, yung mga people's deprived of liberty, yung mga nakakulong. At tinatanong namin sila bakit sila naghihiwa. Iba para daw habang gumagaling, may pinagagaling pa rin sila. Hindi sila naiinip at the same time. Pero parang hinahanap na din ang katawan nila, naging addictive na rin. Doc Richard, maiba lang ako. Thank you, Dr. Camille. Dito sa inyo pong formulations ng mga supplement at the same time, itong Powertech as a Filipino-owned pharma company, meron na ho ba kayong sentro ngayon at the same time dyan sa mga tinatalakay ni Dr. Camille na social case na maaring makatulong itong ating mga pinoformulate na supplement, Doc Richard? Pagdating sa paggawa ng medical cannabis o gamot o pharmaceutical grade, marami mga bagay na sasaklaw dyan. Isa na dyan ang paggawa ng mga medical research. Pinagmamalaki nga, Israel daw, 19 years na nag-research. Ang Pilipinas, kailangan 19 years pa. Ano yan? Patay na tayong lahat dyan. Bago mag-19 years, wala na, di ba? Ikalawa sinasabi, kaya nung sa proposed bill na ginawa nung TWG namin last week, nakalagay na within 120 days mula sa pagsasabatas noon, tatanggapin lahat ng mga validated o legitimate na clinical study sa buong mundo. Hindi na kailangan i-duplicate. Kung meron na clinical studies na ginawa sa US o sa Israel o sa Australia o sa Germany, tatanggapin na siya sa Pilipinas. Pangalawang tanong naman, after ng research na yan, yung clinical trials. Kasi yung FDA nangihingi ng clinical trials sa gamot 1 year, 3 years, 5 years, 10 years. Ako nga nagtanong sa group, sabi ko, payag ba kayo na maghintay na 10 taon
bago mailabas ang medical cannabis sa Pilipinas. Hindi daw sila sang-ayon. Ngayon, anong gagawin natin? Since tatanggapin naman ng Pilipinas ang mga medical studies na ginawa sa ibang bansa, tatanggapin na rin ng Pilipinas ang duplicate na formulation sa ibang bansa. Hindi na natin kailangan pag-aralan, hindi na natin kailangan i-clinical trials dahil approved na sa ibang bansa, gagayahin na lang natin at ilalabas sa Pilipinas. Then we save 19 years. Immediately, paglabas ng batas, pwede na tatanggapin yung studies, no clinical trials, product development and manufacturing agad. Doc, Sir Ed, dagdag ko lang, sa mga jurisdictions po kung saan legal po ngayon, number one po na indication po nan or reason na paggamit ng mga pasyente is chronic pain. Pagkatapos po ng chronic pain, ang next na po na reason kung bakit ginagamit ang cannabis is for mental health problems, primarily anxiety and depression. So yung mental health po, talagang isa siya sa mga main reasons kung bakit gumagamit yung mga pasyente, and primarily po yung CBD po, no, yung cannabidiol. So definitely po in the future mas dadami pa po ang mga indications niyan na makukuha po natin sa halaman po once po malampasan natin yung mga barriers sa pagre-research at pagdevelop pa ng gamot na to, namely yung legal barrier, no? Yung mga batas natin na napaka-restrictive and punitive, once matanggal po yan, mas makakapag-research na ang mga private companies o mga academic institutions, universities, para mas syempre ma-improve natin ang mga iba't ibang sakit. Next, bukod sa legal barrier, syempre yung social barriers, no? Yung stigma. Once makorek na natin na hindi naman totoo yung mga sinasabi dati tungkol sa cannabis, mas magkakaroon ng room para for accurate information dissemination na kung alin accurate, ibig sabihin saan siya makakatulong at kung paano siya makakasama, ano yung side effects. Dapat accurate tayo doon, no? Yung hopefully din yung ating mga healthcare practitioners, sila talaga yung magiging gatekeepers nitong medical cannabis in terms of dispensing, no, para makarating sa mga nangangailangan na may sakit ang medical cannabis, at syempre para maiwasan yung mga side effects ng cannabis use. Mga doktor pa rin ang gatekeepers niyan at mga healthcare practitioners. Hindi pwede sa mga healthcare practitioners na maging fearmongers, no, yung mga kung ano-ano na lang mga outdated at mga exaggerated na mga harms ang i-share sa mga pasyente. And in my personal opinion, it is also the official stance of the Philippine Society of Cannabinoid Medicine for decriminalization, because decriminalization it enforces stigmatization. Yung mga nangangailangan ngayon ng tulong o rehabilitation, natatakot sila dahil under sila ng 9165, no? RA 9165, dapat i-report mo, ganyan-ganyan, dapat parusahan. RA 9165, kahit user ka lang, hindi naman lahat ng user problematic user. User ka lang, maski gumamit kang isang beses, i-notify ka na, baka kasama ka na sa watchlist, pagchismisan ka na, ipupwersahin ka ng mag-rehab, kahit na hindi ka naman problematic. So, and yun nga, natatakot na sila ngayon humingi ng treatment. So, barrier sa treatment actually ang criminalization. So, kaya mas hindi natin pinopromote na gumamit na lahat, but then tanggalin natin itong mga unnecessary na mga
mga parusa. Thank you, Doc Jem. At gusto nating palawigin pa ang ating mga pagtalakay pero we're running out of time. At napag-uusapan yung chismis kay Dr. Camille. Marami nang natatakot na chismosa at the same time dahil face-to-face sila. Well, siguro closing period na tayo. Kami nagpapasalamat dito sa ating mga kasama sa media na tumalong ngayon. Napakarami ho nila para isa-isahin at we're running out of time. So, sa susunod na pagkakataon ng ating Media Health Forum, sana'y makita namin kayo ulit. Dr. Camila, boss, baka may huli kang... yes, sir. Okay po. Mayroon lang ihabol si boss. Nais kong pasalamatan ng mga kasamahan natin ng media ngayon from ABS-CBN, Manila Bulletin, Malaya, Manila Bulletin, Business Mirror, Manila Times, Philippine Star, Daily Tribune, DZME, Sunshine Radio, Saksi, Mabuhay Online, People's Balita, Manila Standard, Global Daily Mirror, Noon Break Balita, Leader News Philippines, Radio Pilipinas, PNA, Kalinangan TV, Remate, at saka sa Papi, meron din. Ayan si Pat. Okay. Thank you sa inyong lahat sa pagpunta. Thank you, Dr. Camille. Ay, Thank you, maraming Dr. salamat. Sa akala po nila kay Rolly Gonzalo at ng Power Tech Corporation, ako po si Edwin Eusebio. Maraming salamat. Magandang umaga po.